Kasi po nung hindi pa po ako membro nito, nakikita ko po yung ginagawa nila na tumutulong sa kapwa nila. Nagpapabrigada eskwela po sila, kaya po ako na sumali. Sorry po makatulong sa mga tao po. Simula nung bata po ako, marami na po ako naririnig sa Taogama, Tres Quilian, marami na po ako naririnig sa kanila na gusto kong malaman kung bakit ganito, kung bakit kailangan nilang magbigay tulong sa mga tao. Eh, wala naman po silang pinanghugutan na pera. Napag-isipan ko po na gusto ko pong sumali dito sa kapatiran. Kasi nakagawa po ng maganda, bukod po nakatulong po sa kapwa-tao. Yung minsan naman po na sinasabi ng mga ibang tao na, oy, yan na naman, ganito, fraternity na naman, Taogama, ano kaya layunin yan, mabuti po o masama. Kaya po napag-isipan ko po na sumali dahil po nakikita ko po maganda po yung pinapakita nila. Kwento niyo po muna kung kanino nagsimula po na yung idea na tumulong sa community ganyan. Nagsimula po yung idea kay Brad Eric. Yung namin, advisor. Kasi, ang sabi niya kasi, tol, mas baga nito kasi sama-sama naman tayo, meron naman tayong pondo. Ano kaya natin yan? Ibahagi naman sa iba. Kaya po nung nakarang taon, ang unang project talaga namin is yung brigada sa mga bata na talagang wala na silang mama, yung lola na lang nila, tapos mga walang trabaho, yun, napagbigay kami sa kanila. 3 notebook, 1 papel, lapis, ballpen, tsaka pantasa. Ano po yun? 100 na bata. Feeding program, palugaw. Pag yung sa isang buwan, makaligom kami ng 1,500 o 2,000. Inaano namin yan, pampalugaw, feeding program. Tapos pagkatapos ng feeding program, panibagong pondo na naman po. Gaya po ngayon, meron po kaming talagang hindi ko masabing maliit eh, talagang malaki po talaga. yung project po namin darating ngayon. Kaya po wala po kaming binibigay na schedule kasi po talagang eto na eh. Anong project po yan? Yung sa brigada, sa mga bata. Magbibigay kami ulit ng notebook. Sasabay naman yung feeding. Para pag nabigyan kami ng notebook, meron din silang, kahit papano, meron silang makain. Kahit lugaw lang. Yung tiyan nila magkalaman. So, nasa proseso pa po kayo ng pag-iipon ngayon? Opo. Meron na po kami naipon ngayon, kaso nga lang po, hindi pa sapat. Siguro po mga June, sure na po yun. Paano po kayo nag-iipon ng pera? Ano po? Sa active namin ngayon, nasa 30 o 25 na members. Tuwing linggo po, nagmi-meeting po kami. Ang funds namin, araw-araw, 3. Makakabili ka nga ng sigarilyo eh. Yung mga pinambili nilang Yossi, wag na kayo mag-Yossi. Pondo nyo na lang. Yung 3 piso nyo, gawin natin isang linggo, 20. At least sa linggo-linggo, meron tayong malikom na pera. Para pagdating ng project, hindi na kami sobrang hirap na gumagapang pa kami kung saan hingi ng tulong sa ibang brad. Yung mga brad kasi ditong iba, parang hindi na nag-active, kunti na lang kasi mga busy sa trabaho. Tapos pag yung mga kalakal, iniipon namin yung kalakal. Pag nagwawalis kami, magkano kami ng bote, lata. Tapos yun, pag marami na, inaano namin sa junk shop, binibenta para
kahit pa paano, yung pera namin, yung kahit sa kakarampot sa bulsa, hindi namin magalaw. Kasi meron na kaming pangambag. Yung pondo namin, umaangat, bumababa. Kasi minsan mga ibang brad, umuutang din. Pondo brad, puutang kasi wala kaming wala kaming makain ngayon eh. Yun, binibigay namin. Pero yung pera, hindi namin talagang totally na mismong pera bibigay, hindi. Kung sa bigas naman, sa pangkain nila, pupunta kami palengke, sasamahan namin siya para makita namin na bilisan ng ulam tsaka bigas. Kasi baka mamaya, pagbigay mo ng 200, magiging usok lang eh. Para mawala. Yun, para makasigurado kami, sinasama namin ng treasurer. May iba pa po kayong nakukuha mga donation maliban dun sa mga members? Sa mga donation po, wala po. Sa inyo lang talaga? Sa amin lang po talaga. Diba, hindi naman po din komportable yung mamuhay ng karamihan po dito, diba? Hindi po ba mahirap yun na tumutulong pa sa iba? Yun nga po yung sinasabi na yung mga iba yung kaparad namin, tol. Kung tayo naman kaya mag-happy-happy, hindi na lang kaya. Puro sa iba tayo, servisyo. Sabi ko, Brad, ganito naman talaga tayo eh. Tutulong at tutulong tayo kahit sa sobrang hirap natin. Sabi ng Brad namin, Brad, susubo ko na nga lang eh. Bibigay ko pa sa iba. Sabi ko, Brad, kung para sa pamilya mo, nasa sa'yo yan kasi mo yan eh, buhay mo yan eh. Desisyon mo yan. Kung ano lang yung maano mo sa amin, maambag mo sa amin, yun yung sa amin. Bibigyan mo kaming isang linggo 10 piso, 15, tatanggapin naman namin yan eh. Sa sobrang hirap po talaga ng buhay dito, talagang yung mga iba talagang hindi nakapagbigay ng pondo. Aware po kayo dun sa kasi di ba may stereotype na kapag membro ng frat magulo ganyan? Meron po. Kasi nung unang salta ko rito, nung nagpa-rechap ako rito, talagang yung sabi ng mga tao, ay, Taogama, pangit yan, magulo yan, ano yan, takaw, away, sobrang gulo niyan, basta gulero, walang mudo. Kaya po yung mga sinasabi namin, hindi naman po lahat ng fraternity, gaya po namin, hindi po lahat na triskilyon ay magulo. Mayroon pong triskilyon na talagang mayroong disiplina. Na-offend po kayo? Opo, talagang masakit po. Kaya nga po yung pinapakita namin sa kanila na hindi po kami ganito. Gumagawa po kami ng tulong gawa para po masabi ng ibang tao na ay, nagkamali pala ako, hindi pala sila ganyan. Simula po nung nag-service po kami rito, marami na po sa amin na natuwa na ay, hindi pala sila ganyan, mali pala yung iniisip ko. Kasi po talaga sa ibang chapter, hindi ko po talagang meron po talaga. Yung mga batang tinutulungan namin, yung patay na yung mama niya, papa niya, kahit hindi pa, kahit papa niya, mama niya, walang trabaho, yun po yung pinupuntahan namin. Kinukumusta namin, te, may ano ba kayo ngayon, yung anak nyo, papasok na sa school, meron ba kayong ng school supply? Nag-iisip pa nga po ako eh, kasi sa pagkain pa nga lang dito, kulang na sa amin eh. Yun po yung mga hinahanap namin. Trabaho po ng mama ko, nagtitinda lang po. Tapos yung papa ko naman po, construction worker. Alam mo ba kung magkano yung sinigil nila? Sakto lang naman po sa amin. Nakakabili ba kayo lagi ng laruan? Ano lang nabibili ni mama at papa? Mga gamit ko lang po. Kaso kulang. Bigyan ka ba ng school supply? Opo, isang taon po.
sabi nila mama? Masaya po. Sinatulong sa pag-aaral ko. Ang pakiramdam mo na nakatanggap ka? Masaya po. Kasi po, nakapag-aaral ako. Na importante ako sa'yo mag-aaral. Opo, kasi kung hindi sa pag-aaral, di ako matutupad yung pangarap ko. Anong masabi mo naman sa tao gabang kasi tinulungan ka niya? Salamat po sa Tao Gama. Kasi po, nakapag-aaral ako. Kasi nabigyan ako ng gamit sa eskwela. Bakit po mahalaga sa inyo na nagpapatulong yung mga bata yung pag-aaral? Kasi po yun, pag-aaral po yan eh. Yan po yung ano nila eh, kinabukasan. Kasi pag mga batang hindi na nag-aaral, parang mapunta lang siguro sa mga bata pa lang,